Sa mga nakaraang buwan, ramdam mo ang bigat sa puso mo, Cancer. Mga tahimik na pakikibaka, hindi nasagot na panalangin, at mga sandali ng pagdududa ang nagpabigat sa iyong damdamin. Ngunit ngayong Pasko, bumulong ang universo ng isang pangakong tanging kaluluwa mo lamang ang makakarinig. Isang nakatagong landas ng pag-asa at kasaganaan ang dahan-dahang bumubukas, ginagabayan ng mga enerhiyang mas matanda pa sa panahon. Bawat munting senyales, bawat saglit ng intuisyon, ay nagtuturo sa isang pagbabago na hindi pwedeng baliwalain. Ihanda ang sarili, dahil ang tila imposibleng mangyari ngayon ay malapit ng mabunyag, at muling mararamdaman ng puso mo ang mahika ng paniniwala. Sa loob ng maraming buwan, pinasan mo ang bigat ng mga takot na hindi nasabi at mga tahimik na pagkadismaya, Cancer. Matyaga kang naghintay, madalas sa katahimikan, hindi tiyak kung nakikinig ang universo. Ngunit kahit sa mga sandali ng kawalang katiyakan, hindi tumigil ang puso mo sa pag-asa. Ngayon, papalapit na ang Pasko, hindi lamang bilang isang araw sa kalendaryo, kundi bilang isang makapangyarihang enerhiya na umaayon sa iyong kaluluwa. Panahon ito kung kailan ang mga hindi nakikitang puwersa ay kumikilos para sa iyo, kung kailan ang mga panalangin na binulong sa kalungkutan ay nakakahanap ng daan tungo sa kasagutan. Lalabas ang mga senyales sa malambot na liwanag ng kandila, sa mga panaginip na pansamantala lamang, at sa banayad na paggabay ng universo. Maaaring hindi mo ito marinig sa iyong mga tainga, ngunit maiintindihan ito ng iyong puso. Ihanda ang sarili para maramdaman ang pagbabago, yakapin ang muling nagliyab na pag-asa, at masaksihan ang pagbabalik ng kasaganaan sa mga paraang hindi mo kailanman inakala. Ang tahimik na pakikibaka. Sa mahabang panahon, Cancer, pinasa ng iyong puso ang mga pasaning hindi nakikita ng iba. Dinaanan mo ang mga gabi ng tahimik na pangungulila, ramdam ang bigat ng mga pangarap na hindi natupad at mga panalangin na tila hindi nasagot. Araw-araw, patuloy kang nagpatuloy, madalas nagpapanggap na maayos ang lahat, habang sa loob, walang tigil na bumubulong ang mga pagdududa at takot. Maaaring ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi dumating, mga pagkakataong nawala, o ang pagkadismaya sa pagbibigay ng sobra, at kaunti lamang ang natanggap na kapalit. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili kang matiisin, tahimik na matatag ang iyong kaluluwa, hawak-hawak ang kahit na pinakamaliit na ningas ng pag-asa. Sa likod ng iyong buhay, may mga banayad na senyales na patuloy na gumagabay sa iyo. Ang kisap ng kandila, isang mensahe sa panaginip, o kahit ang pagkakataong nagpasaya sa puso mo, hindi ito mga aksidente. Paalala ng ating mga pamahiin at tradisyon na ang mga espiritu, mga ninuno, at ang universo ay palaging nagbabantay, madalas nakikipag-ugnayan sa paraang tanging puso lamang ang nakakaunawa. Maaaring nakaramdam ka ng pagiging invisible, hindi naririnig, o parang nakulong sa mga pangyayari na wala kang kontrol. Ngunit ang mga tahimik na pakikibakang ito ay humuhubog sa iyo, inihahanda ka para sa mga darating. Ngayong Pasko, ang lahat ng mga tahimik na pagsubok na iyon ay hindi nasayang. Pinatino nila ang iyong pagiging sensitibo sa mga bulong ng universo, inihanda ang iyong kaluluwa para makilala ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Ang bigat na iyong pinasan, kahit mabigat, ay nagturo sa iyo ng pasensya, karunungan, at panloob na lakas. At malapit na, Cancer, ang mga unang kislap ng pag-asa ay sisilip sa kadiliman, ipinapakita sa iyo na ang kasaganaan, matagal nang inaasam at karapat-dapat, ay sa wakas ay malapit na. Mga senyales ng pagbabago. Cancer, habang matiisin kang naghintay, unti-unti nang lumilitaw ang mga banayad na senyales, mababa ang tinig, halos hindi mapansin, ngunit imposibleng baliwalain para sa mga nakatutok. Maaaring magsimula ito sa isang panaginip na tila mas malinaw kaysa dati, isang simbolo na gumagalaw sa pinakamalalim ng iyong damdamin. Baka sa mga salita ng isang estranghero, isang hindi inaasahang pagkikita, o isang saglit na kaisipan, ikaw ay ginagabayan tungo sa kaliwanagan. Ito ang mga banayad na paalala ng universo na papalapit na ang iyong panahon ng kasaganaan. Bawat kisap ng ilaw, bawat hindi inaasahang pagkikita, bawat maliit na sandali ng intuisyon ay may dalang kahulugan. Itinuturo ng espiritualidad ng Filipino na bigyang pansin ang mga senyales na ito at pagkatiwalaan ang mga bulong ng hindi nakikita. Ang pagsindi ng kandila sa gabi, paglagay ng barya sa sulok, o tahimik na pagbigkas ng orasyon ay maaaring palakasin ang iyong koneksyon sa mga enerhiyang ito. Nakikipagkomunika ang universo sa pamamagitan ng mga pattern, mga pagkakatugma-tugma, at mga sandali na maaaring ordinaryo sa iba ngunit pambihira para sa mga nakapapansin. Maaaring maramdaman mo ang pagbabago sa iyong panloob na enerhiya, isang init na pumapalit sa natitirang pagdududa,
isang biglaang kaliwanagan sa mga desisyong dati imposible. Ang mga relasyon na tila nakatigil ay dahan-dahang magbabago, ang mga pagkakataong matagal nang naantala ay lalabas, at ang pakiramdam ng pag-asa ay unti-unting tataglayin ang puso mo. Hindi ito mga aksidente, ito ang paraan ng universo, Cancer, na ihanda ka para tanggapin ang kasaganaan na palaging nakatakda sa iyo. Kilalanin ang mga senyales na ito, igalang ang mga ito, at tumugon ng may intensyon. Bawat sandali ng pagkamalay ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa pagkakaugnay sa iyong tunay na landas. Sa lalong madaling panahon, ang maliliit na kislap ng pagbabago ay lalakas, at ang mga unang konkretong biyaya ay magpapakita, nagpapaalala sa iyo na nakikinig ang universo, at hindi nito kailanman nakalimutan ang puso mo. Ang sandali ng pagbabago. Cancer, papalapit na ang sandali na matagal mo nang hinihintay, ang turning point kung saan nagtatagpo ang pasensya at katuparan. Maaaring hindi ito magpakita bilang isang engrandeng palabas, kundi bilang isang banayad at hindi maikakailan na pagbabago sa enerhiya sa paligid mo. Maaaring ang matagal mo nang hinihintay na pagkakataon ay sa wakas ay lilitaw, o may isang tao mula sa nakaraan ang lalapit na may intensyong umaayon sa iyong pinakamabuting kapakanan. Ito ang paraan ng universo na ipakita na ang tahimik mong pagtitiis ay hindi napapansin. Isipin ang isang tahimik na gabi kung saan tila payapa ang lahat, ngunit dama ng puso mo ang paggalaw, isang pakiramdam ng pananabik na unti-unting lumalakas sa loob. Hindi ito ordinaryong sandali, ito ay senyales na ang agos ng tadhana ay umiikot para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaanan mo ay naghanda sa iyo, pinatalas ang iyong intuisyon, at pinalakas ang iyong espiritu upang makilala ang mga biyayang paparating. Madalas, ang ating mga pamahiin ay nagsasabi na may mga senyales sa mga pangkaraniwang pangyayari, isang kumikislap na kandila, tunog ng kampana, o bigla ang paglabas ng puting balahibo. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga mensahe na gumagabay sa iyo tungo sa kasaganaan. Sa puntong ito ng pagbabago, maaari mong maramdaman ang pag-alis ng tensyon na hindi mo napansin na hawak mo pa. Ang mga lumang takot, pagdududa, at kawalang katiyakan ay unti-unting nawawala. Paalala ito na bawat pagsubok ay may layunin at ang universo ay nag-organisa ng mga pangyayari sa perpektong oras. Magtiwala na ang oras ng iyong mga biyaya ay eksakto, kahit pa tila mabagal o hindi tiyak. Ang iyong tungkulin ngayon ay manatiling bukas sa pagtanggap. Bigyang pansin ang mga banayad na pahiwatig, mga saglit na insight, at mga intuitibong kaisipan na maaaring lumitaw sa hindi inaasahang mga sandali. Ito ang iyong mga gabay, nagtuturo sa iyo tungo sa mga pagkakataon na magbabalik ng pag-asa at magbubukas ng mga pintuan tungo sa kasaganaan. Habang tinatahak mo ang sandaling ito ng pagbabago, tandaan na inihanda ka ng iyong paglalakbay upang yakapin ito ng buo. Ang universo ay nag-ayos upang parangalan ang iyong pasensya, at sa lalong madaling panahon, ang mga gantimpala, nakikita man o hindi, ay magsisimulang dumaloy ng kusa sa iyong buhay. Ang regalo ng Pasko. Cancer, ang Pasko ay dumarating hindi lamang bilang isang petsa sa kalendaryo, kundi bilang isang sagradong bintana ng enerhiya, nagbubukas ng mga landas tungo sa pag-asa, kagalakan, at kasaganaan. Panahon ito kung kailan ang universo ay kumikilos upang maibalik ang mga matagal nang naantala. Ang mga pagsubok na hinarap mo, ang mga tahimik na luha na iyong pinakawalan, at ang mga sandali ng pagdududa, lahat ng ito ay naghanda sa iyo para sa panahong ito ng pagbabago. Ang diwa ng Pasko ay hindi lamang nasa mga pagdiriwang, ito ay nasa enerhiyang gisingin ang kaluluwa, sa mga panginginig na nagbabago ng realidad, at sa mga banayad na senyales na ang mga biyaya ay malapit na. Mapapansin mo ang maliliit na himala sa paligid mo. Maaaring muling lumitaw ang isang matagal nang nawalang koneksyon, nag-aalok ng suporta o pag-unawa sa tamang sandali. Ang mga pagkakataong akala mo imposible ay bigla ang nagiging maaabot. Ang pakiramdam ng gaan ay pumapalit sa bigat na matagal mong pinasan, at may banayad na katiyakan na sumasaklaw sa iyong puso, hindi ka nakalimutan, Cancer. Sa kulturang Filipino, panahon ito para sa pasasalamat at pakikipag-ugnay sa mas mataas na puwersa. Ang pagsindi ng puting kandila, pag-aalay ng panalangin ng pasasalamat, o tahimik na pagmumuni-muni sa ilalim ng liwanag ng mga Christmas lights, ay maaaring palakasin ang iyong koneksyon sa mga enerhiyang ito. Ang kasaganaan na dumarating ay hindi lamang material, ito rin ay emosyonal, espiritual, at mental. Ang mga relasyon ay maaaring maging mas malalim, ang mga insight ay lumilitaw, at ang pakiramdam mo sa layunin ay nagiging mas malinaw.
Ito ang regalo ng Pasko, paalala na ang universo ay ginagantimpalaan ng pasensya, iginagalang ang tibay ng loob, at ibinabalik ang pananampalataya sa mga nagpanatiling bukas ang puso. Hayaan ang sarili mong tanggapin ang mga biyayang ito ng buo. Pansinin ang mga pagkakatugma-tugma, mga sandali ng serendipity, at mga banayad na paggabay na nagtutulak sa iyo pasulong. Bawat ngiti, bawat mabuting salita, at bawat sandali ng kaliwanagan ay bahagi ng kasaganaan na dumadaloy sa iyong buhay. Ngayong Pasko, Cancer, ang universo ay kumikilos para sa iyo. Ang regalong hatid nito ay muling nagising na pag-asa at ang pangako ng kasaganaan, nakikita man o hindi, na naghihintay na iyong yakapin. Yakapin ang kasaganaan. Cancer, dumating na ang sandali para buong-buong yakapin ang kasaganaan. Nakaayon na ang universo, malinaw ang mga senyales, at handa na ang puso mo na tumanggap. Ang kasaganaan ay hindi lamang material na yaman, ito rin ay kaganapan sa emosyonal, espiritual, at mental na aspeto. Ito ang muling pagbalik ng pag-asa, ang pagbalik ng pananampalataya sa sarili, at ang pagkilala na palaging iginagalang ng universo ang pasensya at tibay ng loob. Inihanda ka ng iyong paglalakbay upang makilala at tanggapin ang mga biyayang ito nang walang pagdududa o alinlangan. Upang yakapin ang kasaganaan, dapat munang buksan mo ang puso mo ng lubusan. Kilalanin ang mga pagsubok na dinaanan mo at igalang ang mga aral na natutunan mula sa kahirapan. Binibigyang diin ng mga pamahiin at tradisyon ng Filipino ang pasasalamat at sinadyang kilos, pagsindi ng kandila, pagbigkas ng taos-pusong orasyon, o pagsulat ng iyong mga hiling sa papel. Ang mga gawain ito ay hindi lamang ritual, ito ay mga enerhiyang nag-ugnay na tumutulong sa iyo na pumasok sa daloy ng mga biyayang naghihintay. Bawat maalalahaning kilos ay nagpapalakas sa koneksyon mo sa universo, na nagpapadali upang maakit ang matagal ng inaasam ng iyong kaluluwa. Pansinin kung paano nagbabago ang iyong enerhiya habang yakapin mo ang kasaganaan. May pakiramdam ng gaan, isang tahimik na kumpiyansa na lumalago sa loob. Ang mga oportunidad na dati tila malayo ay ngayon lumilitaw ng malinaw, at ang mga relasyon ay tumitibay sa tunay na koneksyon. Magtiwala sa tamang panahon ng universo, Cancer, sapagkat bawat biyaya ay may perpektong sandali. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi tungkol sa pagkakapit o pilit na makamit ang resulta, ito ay tungkol sa pag-ayon sa daloy ng enerhiya na palaging gumagabay sa iyo. Tanggapin ito ng may pasasalamat, kumilos ng may intensyon, at hayaang patuloy na habiin ng universo ang mga himala sa iyong buhay. Ang puso mo, na minsang mabigat sa kawalang katiyakan, ay ngayon nakatune sa dalas ng pag-asa, at ang kasaganaan na iyong tinatanggap ay lalaganap sa bawat aspeto ng iyong buhay. Pagninilay at pasasalamat. Cancer, habang nasasaksihan mo ang pag-usbong ng pag-asa at kasaganaan, maglaan ng sandali upang magnilay sa iyong paglalakbay. Bawat pagsubok, bawat tahimik na gabi ng pangungulila, at bawat hamon na hinarap mo ay paghahanda para sa sandaling ito. Pinagabayan ka ng universo, kahit na tila hindi nakikita, at ang iyong tibay ng loob ang nagdala sa iyo sa lugar ng pagkakaugnay sa iyong pinakamataas na sarili. Ang pagninilay ay nagbibigay daan upang makita ang layunin sa likod ng mga nakaraang pagsubok at kilalanin ang paglago na nahubog sa loob mo. Ang pasasalamat ay nagiging tulay mo upang mapanatili ang kasaganaan. Ipinapaalala sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang pagpapasalamat, kahit sa pinakamaliit na biyaya, ay nagbubukas ng pinto para sa higit pa. Maglaan ng oras upang kilalanin ang mga himala, ang mga banayad na senyales, at ang mga pagkakataong lumitaw. Isulat ang mga ito, bigkasin ng malakas, o hawakan lamang sa puso. Ang kilos ng pasasalamat ay nagpapataas ng iyong enerhiya, pinapalakas ang koneksyon sa universo, at sa banal na daloy na nag-organisa sa iyong buhay. Panahon din ito upang parangalan ang mga tahimik na sumuporta sa iyo, pamilya, kaibigan, mga mentor, o kahit ang mga hindi nakikitang gabay na espiritual. Ang kanilang presensya, paggabay at pagmamahal ay tumulong sa iyo na malampasan ang mga unos. Ang pagkilala sa kanila ay lumilikha ng pagkakaisa sa iyong kaluluwa at nagpapalakas ng ugnay sa kasaganaan na dumarating ngayon. Ang pagninilay at pasasalamat ay hindi lamang pagiging pasibo, ito ay mga aktibong pagpili na nagpapalakas ng iyong kahandaan na tumanggap. Habang tinitingnan mo ang nakaraan, unawain na bawat hamon ay isang hakbang at bawat sandali ng pasensya ay isang paghahanda. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagninilay at pagsasagawa ng pasasalamat, tinitiyak mo na ang pag-asa ay mananatiling buhay, ang kasaganaan ay dumadaloy ng malaya,
At ang iyong espiritu ay patuloy na nagniningning sa liwanag ng pananampalataya at pagtitiwala sa universo. Pangwakas at paalala sa pagpapahayag ng biyayang inaasam. Cancer, habang umuusad ang kabanatang ito ng iyong paglalakbay, tandaan na ang universo ay palaging gumagabay sa iyo, kahit sa mga sandali na tila nakatago ang presensya nito. Ang muling nagliyab na pag-asa sa panahong ito ng Pasko ay hindi panandalian, ito ay paalala na ang pasensya, pananampalataya, at tibay ng loob ay laging ginagantimpalaan. Ang iyong puso, na minsang mabigat sa pagdududa, ay ngayoy may dalang liwanag ng muling paniniwala, at ang dumarating na kasaganaan ay salamin ng iyong pagkakaugnay sa banal na daloy ng buhay. Ang pagpapahayag ng biyaya ay higit pa sa simpleng pagnanais, ito ay buhay na may intensyon. Panatilihin ng malinaw ang iyong mga bisyon, ipahayag ang iyong mga nais ng may paninindigan, at kumilos ng naayon sa mga senyales sa paligid mo. Tinuturo ng mga tradisyon ng Filipino na bawat maliit na kilos ng pananampalataya, pagsindi ng kandila, pag-aalay ng panalangin, o pagbigkas ng orasyon, ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa mas mataas na puwersa. Magtiwala na ang mga enerhiyang iyong pinagyayaman ngayon ay maglalahad sa bawat sulok ng iyong buhay, nagbubukas ng mga pintuan na hindi mo inakala. Yakapin ang mahika, Cancer. Yakapin ang pag-asa, ang kagalakan, at ang kasaganaan. Panahon na ito para buong-buong tanggapin ang mga biyayang matagal nang inaasam, magtiwala sa tamang oras ng universo, at parangalan ang paglalakbay na nagdala sa iyo dito. Ang universo ay nakaayon para sa iyong kapakinabangan, at ang buhay na iyong ipinangarap ay handa ng maisakatuparan.